Hello, magandang umaga. This is December 13, 2023, daily episode 3084, 3085, and 3086. Late upload, pero kung kailan nyo ito mapapanood, yan yung mensahe nyo sa araw na yan. Okay? Una, perseverance, di ba? Pangalawa, supernatural. And pangatlo, magic. Okay. So, yun na yun, di ba? Kung siguro kasi sinasabi dito, kung magdadagdagan mo yung sipag mo, pagtsatsaga mo, pananalig mo sa sarili mo at sa Diyos at sa universe na magkakaroon ka ng mga blessings na matagal mo nang inaasam. Gabayan at sabayan mo ito ng supernatural powers. Ito yung built-in na power ng bawat isa. Kaso nga lang, minsan, kung napapansin niyo, merong panahon or pagkakataon na magkakaroon kayo ng, or magkakaroon kayo ng, tawag ito, yung ma-meet mo isang tao na magtataka ka bakit hindi ka makapagsalita. Yung para bang naugok ikaw na parang hindi mo masabi. Di ba? Kasi kapag ganyan, ibig sabihin, yung taong nakasalamuha mo is mas malakas yung power niya, yung aura niya kumpara sa'yo. So, ibig sabihin, yung tao na yan is may kaakibat na mahika sa katawan niya. It's either na meron siyang sarili niyang protection spell or meron siyang gabay sa sarili niya simula nung ipinanganak siya. So, dito, sinasabi, no, maraming nakalaang blessings para sa inyo, no? Kailangan mo lang talaga nalusutan at harapin ang lahat ng problema sa buhay mo. Kasi ano 'yan eh, 'di ba? Kapag kumuha tayo ng exam or quizzes, kapag nag-cheat tayo, pwede na hindi tayo mahuli ni teacher, pwede na pumasa tayo, 'di ba? Makapag-graduate tayo, pero sa dulo kapag nasa punto na ng trabaho or nandun ka na sa trabaho halimbawa, doon malalaman kung sino yung totoong nagtapos na matalino at may alam sa kurso niya at kung sino yung taong nagtapos pero nagtapos lang sa pag-cheat. Diba? Ganun yun. So, never kang tawag nito, yung makakalagpas sa karma na dapat mong makuha. Kasi kung ikaw, dinaya mo ang pagkakataon para makapagtapos ka, darating at darating ang punto, mabubuko ka, na dinaya mo, sasabihin ng ibang tao, nagtapos ka nga ba talaga ng kurso mo? Kasi parang wala kang alam. Doon may insulto ka. Kasi kahit may picture ka na nagtoga ka, nag-graduate ka, pero ang hindi nila alam, yung iba suhol, yung iba naman cheating lang, 'di ba? So, kahit sa trabaho, sa promosyon, sa trabaho lalo na, yung promotion minsan palakasan 'yan eh. Ganun. Kahit ano pang masasabihin nyo doon. Kasi kapag ginawa mo ang isang bagay sa hindi tamang pattern, o 'di ba ladderize 'yan? Posible na may panahon doon na darating ka sa punto na hindi ka na makaka-move. Yung parang na-paralyze na, na-trap na, ganun sa sitwasyon. So ngayon, kung hindi ka man makita or mahuli ng tao by naked eye, huwag kang maging kampante sa buhay mo. Kasi there are ancient souls and gods na may supernatural powers na kayang gamitin yung magic nila para bigyan ka ng parusa na dapat para sa'yo. So, kung ihahalin tulad din natin ito sa buhay natin, no? Alam mo, halimbawa, nagsumikap ka sa sarili mo, no? Ikaw, bilang breadwinner, nag-ipon ka, nagtrabaho ka, nagtiis ka. Minsan hindi alam ng mga family mo na ilang beses ka nang nakulong sa overseas, ilang beses ka nang nagkaroon ng mga mahihirap na sacrifices na hindi nila alam. Pero sila,
hindi nila iniingatan yung mga pinapadala mong pera, no? Hanggang sa dumating sa punto na siningil ka na rin ng katawan mo dahil sa sobrang pagod, siningil ka na rin ng panahon dahil sa katandaan mo. And then, it will be too late, ma-realize ng mga tao na pinadalhan mo na paano sila kung ganyan na sitwasyon mo. Di mo na kayang magtrabaho, wala nang tatanggap sa'yo kasi matanda ka na. Tapos pag uwi mo ng Pinas or pag uwi mo ng province, wala ka man lang naipundar na bahay, negosyo, wala. 'Di ba? Yung back to zero. So 'di ba, pag ganyan ka na back to zero, wala ka ng kaibigan halos. Wala nang bisita sa bahay araw-araw. At saka wala nang pupuri sa'yo kasi wala na silang makukuha. Yun yung pinakamasaklap. Kasi kung nagbalita ka, nauuwi ka, or babalik ka, lalo na ngayon, papapunta ng Pasko, di ba? Aasahan ng marami na uuwi ka na may dala ka. Uuwi ka na may pasalubong. At meron pang extra para sa happy-happy. Pero hindi nila alam, dahil kasi dito sa dalawang huling baraha, no, yung gagawin ng mga espiritu, yung gagawin ng mga elemento is, yung breadwinner, hindi nila bibigyan ng blessing. Para yung mga benefactors o yung mga umaasa sa breadwinner, magkaroon ng lesson. And then, yung lesson na yon is, tanggalan sila ng sources para ma-realize nila na wag nilang iasa sa breadwinner lahat. Kailangan nilang kumilos, kailangan nilang magtrabaho, kailangan nilang mag-ipon at pahalagahan ang bawat sentimo na kinikita. It's either kinikita ng magulang mo, kapatid mo, tiyahin mo, or kahit sino na tumutulong at nagpapadala sa'yo. No? Kasi kahit saan, mapapag-ibig, trabaho, paaralan, pamilya, kaibigan, komunidad, lahat ng meron dyan sa nasabi ko, kailangan mong pasalamatan, pahalagahan, ingatan. I-treasure mo kasi katulad din ng sitwasyon, 'di ba? Yung magulang mo hindi naman habang buhay kasama mo. Yung mga kapatid mo, darating ang panahon may sarili silang pamilya. Yung mga kaibigan mo, darating ang panahon pupunta na ibang mga province or countries yan. Kasi kung hahanapin din nila yung sarili nilang swerte, wag mong iasa. So, habang maaga pa, habang kaya mo, gumawa ka ng paraan para maging independent ka. Hindi, kasi kahit nga yung mag-asawa, kasal man, live-in man, no, wag mong iasa sa isa. Kasi kung darating ang panahon na yung inaasahan mong asawa or inaasahan mong ka-live-in mo, magkasakit. 1-2 linggo, di siya makapagtrabaho. Tapos ikaw walang ginagawa, wala ka ring income. Paano kayo sa 2 linggo? Kasi kapag wala siyang sahod sa 2 linggo, ibig sabihin, yung susunod na sahod, wala siyang matatanggap. And then, kapag nag-okay naman siya, kailangan pa niyang magtrabaho ng another 2 weeks para makasahod siya. 'Di ba? So, dito, kailangan mong mamili. Harapin mo ang katotohanan, no? Isolve mo yung problem habang maaga pa. Bigyan mo ng solusyon para makamtan mo yung blessings na para dapat sa'yo. Kasi, kapag hindi mo ginawa yan, babawiin ni universe yan sa'yo. Kapag binawi niya yung pagkakataon na magkaroon ka ng maraming blessings, hindi na babalik yan. At yan yung pinto ng universe na minsan lang ibinibigay sa taong karapat-dapat. At kapag nagkaroon ka ng bad karma, mahihirapan ka dyan. Kasi nakaano yan sa 10 taon . Kapag yan pumasok sa 10 taon, ang tanong, kakayanin mo ba ang problema sa 10 taon? Diba? So, pag-isipan nyo, and let's proceed with special episode.